Okay, magandang araw ano. At masayang pagbabalik na naman dito sa sa aking channel ano. Pasensya na pala kayo ano kasi alam nyo na, siyempre ano, yung pesto ko kasi dito, nasa tapat lang ako ng bintana, kaya kasi dito sa amin maraming mga negosyo, ano, tindahan, daanan lang dyan sa labas kaya meron kayong naririnig ng mga mga dumadaan, sasakyan, mga medyo merong konting ingay ano. At siya nga pala ano, meron akong dinagdag dito na na microphone ano, tawag yata dyan ay BM800 ano. Maraming salamat sa kasi nakuha ko ito sa sa Lazada no. At napansin ko na siya, malakas yung pick up niya, yung microphone ano, compare sa nabili ko dati na microphone, condenser mic. Ito yata din ito condenser mic din, pero iba siya. Malakas talaga yung pick up niya kahit nasa malayo, abot na abot niya. Pero medyo nilapit ko na ano kasi dahil nga maingay sa labas. So kita nyo meron pang aso, so importante na na naririnig niyo yung boses ko, okay? So kung napapansin niyo ano, meron tayong meron akong nilagay na clock ano, pero yung clock na yan na nilagay ko yan, yung totoong time na nirecord ko itong video na to, okay? Kasi tulad ng sinabi ko ano, preparation ko ito, yung clock na yan sa kasi magiging real time yan kapag doon na sa may LS or live stream, okay? Pero yung clock na yan actually pwedeng tanggalin yan kasi yung nasa likod niyan digital multimeter, okay? Pero siyempre kung gusto ano, marami talagang paraan, okay? So bago tayo magsimula ay shout out muna ano sa mga viewers natin dyan ano, sa Paul Computer channel no. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na ano yung mga pangalan ng channel isa-isa kasi marami meron doon sa may Facebook page ko, at meron din dito sa YouTube. Kaya sa na lang natin siguro gagawin yung mga shoutouts dun sa LS ano, kasi yung video natin ngayon karamihan hinahanap, sinesearch, di ba? So gusto nila talaga, gusto nila na makita kagad yung content ng video, okay? So yung natin ano, yung laptop na papalitan natin ng LCD ay ito, Asus PC 1005 PXD ano. So kapag kasi tutorial ito, okay? Doon sa mga nagre-repair ano ng laptop, importante na malaman ninyo yung product model ano. Kasi ito, kung nakikita ninyo
kuwan kasi ito, hindi ko kasi makita kasi transparent yung kuwan niya, yung laptop na ito. Yung kaya nilagay ko sa harap, tapos nilagyan ko ng kuwan ng white na sticker para kuwan siya. Kasi kapag magpapalit kayo ng LCD ng laptop, yung product model yung magiging basihan ninyo. So medyo maliit nga lang yun. So kailangan niyo gumamit ng kuwan, yung magnifying. So actually hindi kasama yan sa kuwan pero papakita ko lang sa inyo kung meron kayong mga kuwan dyan, yung mga magnifying na malalaki, pwede din yun. Yung katulad nito, yan. Yung mura lang, importante na makita lang ninyo. Yan, ganyan yan. Sulat ninyo sa papel. Pero siyempre dadalhin din ninyo sa sa store yung yung LCD mismo. So yung problema pala ng laptop na ito ay nag-iiba yung kulay niya. Parang blue screen. Saan ako kasi ito So gumagamit siya ng cellphone. Ang problema sa cellphone kasi pagtagal nalulubat. Naiinis yun kapag malapit na malubat tapos siyempre maghihintay na naman yun bago niya magamit ulit yung cellphone niya para makapanood ng kuwan. So yung gagawin natin ay ayusin natin ito. Ito, tingnan nyo yung kulay niya, nag-blue. Yan, parang bluish. Hindi siya clear na kuwan, pero okay naman. Okay ito. Yan, okay siya yung screen lang niya halos hindi mo makita dahil nag blue na yung kuwan. So wala tayong magawa kasi halos hindi ko na makita off na natin. So bali yung ginawa natin ngayon na video ay tutorial na rin ito kung paano tanggalin yung LCD screen ng laptop. Pero applicable na rin to sa halos karamihan ng mga laptop. So yung mga gagamitin natin na tools, papakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko dito. Ito, nilabas ko na. Mainit dito sa amin. Ay nako, init. So ito yung mga nagprepare ako dito ng kailangan ninyo kapag magpapalit kayo ng LCD screen ng laptop. So yung una na kailangan talaga ninyo ay itong rubber gloves. Rubber gloves. Actually itong rubber gloves na ito ginagamit ko nito kapag nagre-refill ako sa mga printer repair. Ginagamit ko rin ito para hindi matapunan ng ink yung kamay ko. Pero mas maganda itong rubber gloves sa kapag nag-assemble kayo ng computer kasi hindi conductor ng electricity ito. Hindi kayo makukuryente. Kasi rubber siya. Tapos ito yung kailangan natin, maliit na screw lang yan. Tapos parang may ginawa pala akong video dati, inilagyan ko ng rubber tape dito.
So yung kailangan ninyo ay isang maliit na screwdriver, no, tapos yung isang mas maliit pa dito, okay, yung ginagamit sa magbukas ka ng relos, okay. Yan, so dalawa ang ginagamit ko sa yung medyo maliit na kuan, yung pagbukas niya talaga, okay. Tapos yung isa, yung sa kuan kasi merong ibang parte sa laptop na kuan na kailangan ng mas maliit pa na kuan, screwdriver, okay. Tapos ito, dalawang ito, tawag dito ay kuan, crowbar, no. So alam ba niyo yung kuan, yung sa may vulcanizing, kapag nagpapalit kayo ng gulong, di ba meron silang ginagamit na kuan, yung parang dalawang metal ginaganon sa may gulong. So ito yung purpose niya, gaganon nila. So yung isa muna mag-hold, tapos pagka natuklap na, doon ka naman sa kabila, tuklap naman ulit hanggang matanggal mo yung buong frame ng laptop, okay. So ganun yun. Tapos once na umangat na siya, ito na naman yung gagamitin niyo, okay. So kung napapansin niyo, meron siyang parang kuan dyan, may mga ba ito, parang mga 2mm na kuan, okay. So yung purpose nito ay sa kuan, sa gilid ng kuan, sa gilid ng sa frame ng laptop, okay. Ito yung kuan niya, kasi para hindi yung purpose nito ay para hindi mo sa side ka lang, dapat sa side, hindi siya didiretso dun sa loob, kasi maaaring meron kang maputol so dapat sa side lang. Ito ayan, kita niyo yung parang merong kuan siya, merong parang yan, para kasi sinaslide yan dun sa may frame, para hanggang dun ka lang, hanggang dun, parang ganito, yan, nakikita yan, hanggang dyan lang, sa slide mo lang ng gano'n, okay. Tapos ito, kasi ito minsan yung plastic minsan nababasag o nakakakuan o natawag dito, natatanggal siya. So bumili ako ng pero actually alam nyo ginagamit ito sa kuan, sa cellphone, no. Pero kasi merong kuan sa laptop na masyadong manipis, okay. So kailangan i-control niyo na hindi siya, wag masyadong i-kuan, hanggang mag-kuan kayo ng ganito lang, hindi masyadong i-on sa loob, okay. Importante lang kasi na matanggal yung cover, okay, kasi kuan ito ay metal, so hindi siya napuputol kasi metal siya, okay. Unlike nitong crowbar, kapag masyadong matigas, pwedeng kuan ito mabali, okay. Tsaka baka meron ding mga kuan doon sa loob ng laptop, okay, para mas kuan kasi ito mas mararamdaman mo kung kuan siya, kung matigas or kuan, okay. Basta kapag nag-aayos ka ng laptop, kuan mo rin naman yan okay. So umpisa na natin, okay. So merong kuan ito dito sa laptop nito, kung meron kayong makikita niyo yung parang rubber, tanggalin niyo kasi yung sa ilalim niyan screw, okay. Yung kadalasan kasi sa mga laptop meron kang makitang rubber, hindi nila alam na sa ilalim ng rubber ay mga screw,
So kapag nag-ayos kayo ng laptop, dapat mag-prepare kayo ng lagayan ng screw nya para hindi mawala. Yun, ano yun? Lamayo, isda. Ayan, ito, lagayan. Ayan. So dito ko nilagay yung mga screw nya. Okay. Nakikita ba? Maliit masyado yung screen, ano? Transfer natin sa ayun, para malaki. Nakikita ninyo. Nagka-reparation ko ito sa live stream. Siya nga pala, ano, merong bago na tinagdag si YouTube, yung yung tawag dito, super thanks, no? Super thanks po, YouTube team, no? Laking tulong po niyan sa aming mga content creator. Ay, kita ba? Tanggalin mo muna natin yung orasan. Okay, ayan, para makita. Okay, sinasabay yung crowbar natin. Wala na, tanggal na lahat. Kailangan tanggalin lahat ng screw. Siya nga pala, no, kapag yung screwdriver ninyo, maghanap kayo ng screwdriver na ganito na magnetic. Ito, magnetic. Itong sa akin hindi ito hindi siya magnetic. Mas maganda yung magnetic. Magnetic din naman ito. Tingnan ko nga. Hindi siya magnetic. Pero mas maganda yung magnetic. Yung gusto ko kasi dito yung grip niya. Daling buksan. Okay. So baka magkaroon tayo ng budget, bibili tayo ng yung magnetic talaga, no? So habang wala pa, ito lang muna, no? Okay. So ito yung sinabi ko kanina. Ayun. Pwede nyo na mga kamay yun eh. Teka, pala, bubuksan na natin. Kailangan natin magsuot ng rubber gloves. Sensya na kayo dito ha. Medyo hindi naman sa lahat ng oras ingay dito sa amin. Meron talagang time na tingnan nyo, rubber. Mas maganda ito kumpara sa ibang
Lagi kong ginagamit ito kapag nag-assemble ako ng computer or nag-ayos ako ng printer. Yan. Yan. So, merong isang binili ako na isang karton na ganito, no? Mas makakasave kayo. Okay. Kasi yung kuan, pagka nadumihan, wala na, sayang. Tapos mas madali sa kamay, kapag humawa ka, no? Hindi siya kuan lang siya, madali lang, unlike dun sa mga rubber gloves na makakapal, ano, kuan, basta okay. Okay, so bubuksan na natin. So, yung isang paraan nito, once na kuan na siya, once na merong opening na, pwede na ninyo kunan ng kamay. Ayan, para hindi siya ingat-ingat lang, ha, kapag tabi muna natin. Okay, yan muna yan. Kita ba? Nakalimutan ko pala yung green screen dito sa yan na lang yun. Later na lang. Importante na makita ninyo. Okay? Yan siya. So parang wala nang tinatanggal dito, wala na. Pero hindi na siya pwedeng ibalik dito. So kapag nandito na kayo sa bandang loob, yung gagamitin ninyo na screwdriver, ay kuha na, maliit, yung maliit. Okay, so iba-iba ang kuan, ha, iba-iba ang paraan ng pagtanggal ng kuan. So makikita din naman ninyo kapag yung mga pwesto ng screw, liit ng screw. Lagay natin dyan. Okay. May tinatanggal pa dun sa baba. Ayun. Ayun siya.
Okay. So mukhang meron pa tayong tatanggalin dito na screw. Yun. Meron pa yata dito sa ilalim. Meron pang screw sa ilalim para matanggal siya. Okay. Yan, sa ilalim merong screw. Tingnan natin baka pwede itong napan. Okay. So kapag kuwan kayo, no, titignan niyo yung laptop mismo, yung buong kuwan niya. So meron palang parang tinatanggal ba dito sa likurang parte. Teka. Kasi dapat matanggal talaga yung buwan niya, kailangan matanggal yung ano. So ano ba ito? Meron pang nakakabit. Meron pala siyang kwan. Meron palang natatanggal na parang kwan. Ito. Ayan o.
talikuran niya, parang clip. Tinatanggal pala ito. Basta kung ano, dahan-dahanin nyo lang. So, meron kayong mga ito, merong kuwan pala, meron palang tinatanggal, oh. Meron palang tinatanggal sa ilalim. Parang ito yung kuwan niya, yung dito sa side, para okay, para matanggal yung frame niya. Ayun, tanggal na yung frame. Pero kung hindi siya putol. Dahan-dahanan nyo lang, kasi kapag nagtanggal kayo ng kuan, pag nagtanggal kayo ng LCD screen ng laptop, kailangan na yung AE1, kailangan matanggal talaga ninyo itong frame na ito, yung buong frame nya. Okay, so medyo na kailangan talaga ng kuan, pasensya. Okay, huwag nyo madaliin kasi pwedeng makuan, pwedeng meron kayong mabali or ma-crack dun sa kuan ninyo. Okay, so ito siya, nakikita ba? Okay, no? Tanggal na natin yung sa kuan. Ito, ayan, tanggal na yung LCD, oh. Tanggal na, okay. So yung next na gagawin niyo, ano, ay ingat lang, tatanggalin niyo yung connector doon sa likod niya. Okay, itong kuan, ito, sticker lang naman yan, eh. Okay, so ito yung hahanapan natin ng item. Tingnan natin sa Lazada o sa Shopee kung meron nito. So bali part 1 ito yung ginawa nating video, no? Kung meron akong makita ay kuwan. Nga pala, kapag natanggal ninyo, ano, huwag ninyong tanggalin ito dito. Yan lang, yung sticker lang na yan. Hindi nyo na kailangan na kuwan, hindi nyo na kailangan na ito, tanggalin ito dito sa belt nya. Okay, itong screen lang kasi kailangan natin palitan. Ito, may iwan ito kasi ibabalik natin ito ulit kapag nakabili na ng bagong kuwan, LCD screen. Okay, tapos meron itong kuwan, meron itong parang scotch tape. Hindi siya makita, ito scotch tape. Tatanggalin ninyo yung parang scotch tape niya. Ito tayo.
cut steel. Kasi protection na niya ito para hindi siya magalaw yung connector. So yun, tapos hihilahin lang din ang direksyon. Ayun. Okay, nakikita ba? Ito yung connector nya, oh. Ayan, ganyan siya. Hihilahin lang ninyo sa ganong direksyon pababa. Okay? Tapos muna natin, no? So ito yung kailangan nating palitan. Ito yung kailangan natin na kuhan. So tingnan niyo yung physical na kuhan niya, na itsura niya kapag bibili na kayo sa ng kuhan, bibili na kayo ng bagong LCD, lalo na kung kukunin niyo sa kuhan, sa online. Ano? Parang kuan, parang magkatulad yung sa kuan. Tingnan natin. Okay, okay, so tabi muna natin ito. Okay natin dyan sa taas. Okay. So ito lang. No. So, meron pa palang ganito, ano? Parang so, babalik natin yan. Okay, so ayan siya. So ito yung parang kunya dun sa ilalim, sa side nya, ano? Tapos ito yung kanyang ito yung kanyang frame. Okay, so ingatan natin na huwag makuha nito. Okay, so part 1 ito, no? Sa ginawa nating video. So kapag meron tayong nahanap na LCD, yun ay magiging part 2 ng video na to. Okay, so sana meron tayong mahanap na LCD screen nya. Okay, so lagyan muna natin ng kwan, ng huwag niyo hawakan yung mga pan, yung mga pins. Okay, kapag wala kayong gloves, yan yung delikado kasi pwede nyo masira yung pan, yung circuit board. Okay, yung pins na tinutukoy ko ay ito. Ayan, yung pins dyan, yung pinaka mga connector. Okay, so mas mabuti na magsuot kayo ng gloves para kung accidentally naman na mahawakan ninyo ay safe siya. Okay, so pwede nating ibalik ito kapag meron na tayong nabiling LCD. Okay, ang ilang laptop ko na pala na bago kasi ito sa akin eh.
marami na rin akong na palitan na LCD, pero iba-iba yung kuan niya. Okay, yan na lang para safe. Okay, so maghahanap tayo ng kuan ito. So kapag naghanap kayo ng LCD ng isang laptop, yung lagi ninyong tatandaan yung product model niya. So katulad nito, Asus EEPC 1005 PXD. Okay, so yan yung product model, yung product model. Okay, yung serial number naman nasa yan kapag pinapaayos ninyo, kasi meron kasing sitwasyon na yung nagpapaayos the same, kapareho yung product model. So dun sila mag-base naman sa serial number nya, just in case lang na magkapareho. Okay, so ganun kapag nagpapaayos kayo ng mga computer ninyo or laptop. Okay, so maraming salamat sa panonood niyo dito sa aking channel. Sana ay meron kayong natutunan. So pag nagbubukas kayo ng laptop, kapag magre-replace kayo ng LCD na screen, yung unang tatanggalin niyo yung frame. Okay, so kailangan niyo na pagkatapos kailangan na matanggal talaga niyo yung buong frame niya. Okay, kasi yung LCD screen ng laptop ay merong screw yan nakapaikot. So yun lang. Tapos ingatan lang ninyo na walang ma-break, walang maputol sa part niya. Okay, so marami akong na ayos na mga laptop. Yung iba naman yung problema ay nasa hinges, nasa merong ibang maluwag, merong ibang masikip, so ngayon lang kasi ayun na ako nakagawa ng channel dito sa YouTube. Pero ngayon na merong na tayong channel ay lahat ng mga gagawin nating mga mga i-repair natin ay gagawa na natin ng video para may pakita ko sa inyo. Okay, so maraming salamat ulit sa panonood at hanggang sa part 2 na naman ng video na ito. Sana ay makahanap ako ng sana makahanap ako ng LCD nito. Okay, kasi papagamit ko ito sa anak ko para hindi na siya mainip dun sa cellphone niya, laging nalulubat. Okay, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagkikita. Bye bye.